lungsod ng Maynila. Ampong sa gigilid ni Raha Sulaiman. Inaanak ni Magat Salamat. Sinuplayan ng talya-talyasing lugaw ni Dato Pitong Gatang. Pinaghele at inugoy-ugoy sa duyan ni Bonifacio, Jacinto at ng Makatang Puseng Batute. Kinidnap ni Asyong Salungga at tinuruan ng good manners and right conduct ang anak ng Tundo. Sa banda Rene, si Rene Jose. Dito sa Pitong Gatang, sa tabi ng uyan, makasaysayan na kung nalalaman. Ito ay chismis na pag-uusapan lang. Leo, walang labis, walang kulang. Direct from the Iberian Peninsula, iniluwa ng Bulkang Krakatoa. Sumadsad sa pampang ng Zambales, sinalpok ng alon at ipinagkampasan sa dalampasigan ng Obando, Bulacan. Estudyante ng Santo Niño, naglagari sa Madrid, San Nicolas, Dos Castillas at Don Quixote. The one and only Hijo de Relámpago, El Torito sa Bandarian, Señor Pacheco Niño de España. Hola, buenas tardes. Magandang hapon, Islas de Pilipinas. May mani ba ba? Kapag kumakain ako ng mani, nalata eh. Pinakain po ako ng mani dito sa News Department. Buenas tardes, samahan po ninyo kami hanggang ano oras ba tayo, engineer? Hanggang alas 5:30 tayo, no? Anong araw ngayon, engineer? Ano ko talaga paborito mo yung Thank God It's Friday, ya. At maraming, alam niyo pagdating ganitong Biyernes ay marami ho ang masayang-masaya dahil alam nila, medyo relax na naman sila, no? Pero masama ba sipon ko? Iba dating? Halata mo may sipon? Okay lang. Nasipon ho ako eh. Hindi ko alam. Kanina naman bago ako kumain ng ang sarap ng ulam ko kanina. Oo. Pinakain ako ni Sister Edith de la Cruz ng munggo. Munggo na may kasama pang may kasamang yung hindi Hindi ang tawag natin doon hindi tawag doon yung parang merong paksiw. Hindi naman paksiw eh. Ang tawag daw doon ay pinangat, pangat daw. Ayan. Pangat. Yun ang terno nung Hindi naman pangat nung araw. Actually, pangat talaga. Pangat ang tawag doon. Ayan. Maraming salamat kay Jimmy de la Cruz doon sa hinanda nila kanina. Pinakain kami ni Camille. Okay. Ang sarap eh. Kaya, tamang-tama naman, Tamang-tama ngayon. Kaya sinipon ako bigla. Bigla ako sinipon. Hindi ko alam. Napasarap ata ako ng kain. Pero samahan po ninyo kami, Hanggang alas 4, hanggang alas 5:30 lang tayo. Hanggang alas 5:30 tayo, hindi alas 4:30. Hanggang alas 5:30 po kami. Ito pa rin po si Senyor Pacheco, ang inyo pong kaboka-boka, kabeso-beso. At siyempre, sa pangalan pa rin ni Karen Jose, hanggang alas 5:30 tayo ng hapon, maghahatid kami sa inyo ng ating mga... Ayan na. May tumatawag na rito. Sino to? Biglang, kala ko, tinatawag na ako ni Camille. Hindi pa. Okay. Kaya na ba cellphone yan? Bakit ba napunta rito yan? Kung saan naglalakbay? Okay. Yung misis ko ba nandiyan na? On there na ako. Okay. 38 minutes past the hour of 4. At samahan po ninyo kami hanggang alas 5:30. Pag-atid namin sa inyo ng mga rumerepek yung mga balita, rumerepek yung report, rumerepek yung mga issue. At siyempre, pag-report ng pag-uusapan natin, kasama natin na bumubuo ng reportorial team ng DWIZ. Sa technical side, siyempre, ang regular natin kasamang si Engineer Mora. Na ngayon anong araw ngayon, Engineer Mora? Biyernes, thank God it's Friday. Kamay mo. Ayan, ikawalo. Tama ba? Ikawalo ng buwan ng Marso. Ito po ang matinding init ng panahon natin sapagkat mukhang may mga announcement na po ang ating tubig! Tubig ang sinisigaw ng tao. Yung iba nun dati, sunog! Ngayon tubig. Tubig naman po dahil kasi mukhang
Wala pa naman dawata sa critical pero medyo nagkakaroon na po ng adjustment ngayon dahil meron na pong ginagawa ngayong mga tinatawag na announcement po ngayon ang ating concessionaires ng tubig. Ayan, dalawa po yung concessionaires natin, ang Manila Water at ang Maynilad Water. Mamaya po, tingnan natin kung makakakuha tayo ng mga latest development tungkol dito sa tinatawag na schedule ng paghinto ng tubig, ha. Meron kasing rescheduling daw ngayon, eh. Okay, alamin natin mamaya yan. Samantala, may report tayo si Patrol 9, si J-Mark Dagala, sadali lang. DWIZ Patrol! Okay, follow up ito sa Bakbakan sa Quezon Province. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 9, J-Mark Dagala. J-Mark? Buenas tardes, senyor. Kasalukuyan lang nagpapagaling sa AFP Medical Center o mas kilala bilang Viluna Hospital ang 4 na miyembro ng Army's 80th Infantry Battalion. Ito yung makaraang sagupa ng pinagsanib na pwersa ng militar at pulisya. Ang mga miyembro ng NPA o New People's Army sa sitio Salok, Barangay Magsaysay, sa bayan ng Infanta, lalawigan ng Quezon kaninang umaga. Ayon kay Captain Patrick J. Ritumban, tagapagsalita ng 2nd Infantry Division ng Army, nagtamo ng tama ng bala sa dibdib at katawan ng 3 sa mga sugatan sundalo. Samantala, nananatili naman sa Camp Kapinpin sa Tanay Rizal ang isa pang sugatan sundalo matapos malapatan ng lunas mula sa daplis ng bala sa noo. Patuloy pa rin ang sinasagawang hot pursuit operations ng AFP katuwang ang pulisya sa lugar upang hanapin ang mga tumakas na rebelde. Bit-bit ang mga kasama nilang pinaniniwalaan ding nasugatan sa bakbakan. Ito si Patrol 9, J. Mark Tagat, nagulat para sa DWIZ may todo lakas. Balita sigurado na pati serbisyo sa komentaryo numero 1. DWIZ! Okay, tuloy-tuloy tayo. 41 minutos na po makalipas ang alas 4 ng hapon. Sumasabay pa sa talaga yung bakbakan, sumasabay pa sa init ng panahon. Kaya may init ang ulo ng mga tao ngayon. At ngayon po ay yung kaso ng dengue dito sa Islas de Pilipinas ay patuloy na tumataas. Patuloy na tumataas. At yan po ang report ng Department of Health. At nakapagtala na po ng mahigit, ilan yan? Naku po, 3,000. 30,000 kaso na sa loob ng 2 buwan. Ganun katindi? Ganun na katindi, Yan po ang nakuha nating report ngayon dito sa lugar po sa report po ng Department of Health. Kaya sana po naman ewan ko ba, paano natin naayusin itong problema natin sa dengue? Dapat naayos pero napasama lalo dahil doon sa issue ng anong issue natin na 'yon, yung issue ng Dengvaxia, napasama tayo. Ibig sabihin sa halip na napaigi, lalong napariwara yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga naging biktima ng Dengvaxia dahil po para sa maibsan sana yung problema natin sa dengue. Pero lalong napasama sa dati. At ngayon, eto na. Ang mabigat, sa halip na nalutas natin ang problema ng Dengvaxia, ang malungkot dito, ang dengue po sa ating bansa lalong tumataas. At ito po ay umabot na raw po sa 30,000 kaso sa loob ng 2 buwan. Nako, 10%. Paano ba to? At sana naman paano gagawin natin dyan? 200, sabay-sabay Sabay-sabay po yung problema natin, At ngayon pong araw na ito, ay gusto ko pong ipabatid nga pala sa inyo, ay patuloy pa rin po na ginugunita yung araw ng mga kababaihan. Kaya may free ride po ang mga kababaihan ngayon, Gusto ko po ipabatid dyan, Tuloy pa rin sila. Napakapalad naman ng mga kababae ngayon, engineer? Kahapon pa sila libre. Ngayon, libre pa rin. May isa pa pagkakataon ng mga kababaihan para makasakay ng libre sa MRT ngayong araw na lang na ito. At ayon po sa pamunuan ng MRT, ubra pang makasakay ng libre ang mga kababaihan hanggang mamayang alas 5 na lang ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At una na po nagpatupad ng libreng sakay ang MRT3 kaninang alas 7 ng
hanggang alas 9 ng umaga bilang pakikiisa sa paggunita ng tinatawag po na International Women's Day na ang tema sa taong ito ay Balance for Better. Ayan. Yan po ang ayan po ngayon ang tema para po sa International Women's Day. Sabay-sabay po yan na ginugunita ngayon at medyo nakikinabang po rito ang lahat ng ating mga kababaihan. At maigpit po yung tagubilin ng Pangulong Duterte. Magbabalik po kami sandali-sandali po lamang. René Jose, Señor Pacheco, Señor Pacheco, René Jose, doble banda, doble ganda. Para po sa inyo mga text messages, ang aming text line, 0918-350-2378, Philippine Standard Time. 45 minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Señor Ray Pacheco. Ito ang doble-doble banda. Okay, tuloy-tuloy tayo. Pakicheck ka natin, Jen. Sino na dyan? Si Jen? Jen? Pakicheck natin yung Manila Water, yung tungkol sa mga scheduling ngayon. Dahil kasi epekto, gusto natin malaman, alam natin na ngayon po ay wala naman pa sa critical. Pero nakita niyo kahapon, medyo iba na yung tsura ng dam natin, ano? Lalo-lalo na po sa Balara filter. Medyo iba na po ang dating. Kaya medyo, ngayon po alam ko nagkakaroon na ng parang scheduling, ang ating dalawang concessionaires ng nagsusupply ng tubig sa Metro Manila at sa iba pang mga kanugdog na mga lugar ngayong araw na ito. Ibig sabihin, talaga nakikita natin kung gaano katindi po ang tag-init natin ngayon. Ngayong El Nino phenomenon na kung saan po pati ang daloy ng tubig natin, sabi nga ng iba, hindi bali ng wag lang tayo mawala ng kuryente, wag lang daw yung tubig. Yung tubig ko, importante talaga yan Dahil kasi, miski na yung katawan natin, kailangan ng tubig. Di ba? Ilang tubig ba? Ilang porsyento ba ng tubig ang kailangan natin sa katawan lang natin? Kaya napakahalaga ng tubig kaysa sa iba pang mga bagay para sa tao. Kaya yan po ngayon ay malalaman natin mamaya. Maliban dito sa, eto nga, pero kaso sumasabay nga po itong sinasabi ko sa inyong issue ng dengue na pumalo na po sa mahigit 36,000 at 600 ang naitanang kaso ng dengue ng DOH o Department of Health dito sa ating bansa. At batay po sa datos ng DOH, mataas ang nasabing bilang ng mahigit 14,700 kaso kumpara sa naitalang halos 22,000 kaso noong nakaraang taon. Por 10%. Yan ang problema natin. At kasabay nito, hinimok po ng DOH ang publiko na aktibong makilahok para malabanan ang sakit. Paano makikilahok yan? Siyempre, para tayo makilahok dyan, tayo mag-ingat. Meron po tinatawag na 4S strategy ng search and destroy o paghanap at pagsira sa mga binabahayan po ng mga lamok. Sabi nga, seek early consultation. O ano yun? Anong ibig sabihin nun? Yung maaga pong pagpapatingin sa doktor, oras na may naramdaman ng sintomas. Ano yung mga sintomas? Minsan parang merong nakagat kayo, nilagnat kayo, yung pag nilagnat at saka meron kayong parang merong ano yun? Rashes. Ayan, yung rashes. Yan ang ingatan nyo. May rashes kayo, may lagnat kayo, takbo na kagad sa doktor. At ito po, walang pinipili na edad, Walang pinipiling edad. Ito pong tinatawag nating itong problema natin sa dengue. Kaya mabuti po 'yon. Self-protection measures. O paglalagay ng proteksyon sa katawan tulad ng anti-mosquito lotion. Yan. At saying yes to fogging oras namang ideklara na ang outbreak. Kaya naglalagay ba kayo ng anti-mosquito lotion? Yan. Importante yan. Yan o, ilalagay nyo lagi sa inyong katawan bago kayo matulog. Importante po yan. Para lahat ay makapag-ingat dahil talagang
lumalaki ang bilang ngayon ng ating naitatalang kaso ng dengue para po sa taong ito ng Department of Health. 49 minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon at habang inantabayan na natin yung ilang pang mga report ng ating mga kaagapay na bubuo ng reportorial team ng DWIZ, gusto ko pong ipaalam sa inyo na lahat daw ng, totoo ba to? Ang eleksyon din palapit na rin Painit din ang eleksyon, ano? Ha? Painit din ang eleksyon, senyora. Isipin nyo, lahat ngayon kung paano mainit yung kalagayan ng panahon natin, pati ho ang mga ating mga kandidato natin, mainit. Bakit ho natin nabanggit yan? Sabi kasi ng, ewan ko, itong si Mayor Duterte Carpio, yan nagparinig po kahapon. Ano may pinarinig niya kahapon? Kasi ang labanan ang naglalaban yung hindi tumatakbo Di ba? Ang naglalaban yung hindi tumatakbo tsaka yung mga tumatakbo. Bali, si Sara, hindi yung tumatakbo ng pagka senador, whatever, di ba? Pero siya po kalaban ng mga tumatakbo senador ng kontrapartido. Kasi tulad kahapon, nagsalita po siya, sabi niya, walang isang kandidato dyan na hindi nagsisinungaling. Naku, ang hirap nun, ano? Yun ang sabi niya. Kaya hindi dapat maging issue ang honesty ngayon. Totoo ba yan? Totoo ba yan, engineer? Yun ang sinabi ni Sara. Sabi niya, wala raw na isang kandidato dyan ang hindi nagsisinungaling. Kaya hindi dapat nagiging issue ang honesty. Wow! Ang bigat pala talaga ng politika, no? Wala palang honest dyan. Para sinabi ng ating presidential daughter na wala tayong aasahan na tapat sa lahat ng kumakandidato sa panahong ito ng eleksyon. Yan. Yung parang gano'n lang ang ibig pahiwatig niya. Kasi sabi niya, sinasabi nila, the issue is not about a college degree, but honesty. Ayan. Doon napundi yata si Sara. Tama ba, engineer? Doon nata napundi. Kasi sabi ng kalaban, sinasabi nila, the issue is not about a college degree, but honesty. So, sabi ngayon niya, bakit yung honesty magiging issue natin dito? Lahat naman ng tumatakbo sa larangan ng politika daw, ay lahat ay wala dyan ang may honest merong tinatag na honesty. Walang honest dyan, walang tapat, kundi lahat yan, puro sinungaling. Yan ang sabi niya. At isa sa kanyang tinutukoy na sinungaling, alam niyo ba kung sino? Si Magdalo, Representative Gary Alejano, na tumatakbo sa pagkasenador sa ilalim nitong 8 diretso. So, anong gagawin natin sa kanila? Tulad ni Alejano, sabi ni Sara, nagsisinungaling yan. Wala namang siyang proof to say na galing siya sa public funds o galing sa public funds ang t-shirt niya. Ayon pa sa alkalde, kaugnay sa issue ng mga damit na may mukha ni Hugpong at PDP laban senatorial candidate Bongo, ay naibalita na sinabi ni Alejano na ipinamamahagi ito bilang bahagi daw ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, National Assembly Event Kit. So pinabulaanan niya ni Interior Secretary Eduardo Año na nagmula sa Kaban ng Bayan ang mga naturang damit. So, sabi nga nito, they deliberately say false statements on stage against the administration of President Rodrigo Duterte. Yan po ang sabi ni Sara. Ang dami-dami nilang sinasabi about the administration of President Rodrigo Duterte, which are untrue. So, that also reflects on their honesty and credibility. Ayun. Kaya galit na, wala. Kaya hindi ko malaman kung bakit ang pinag-iinitan ng mga kalaban ngayon, ng mga kontrapartido, ay itong si Sara Duterte Carpio. Ikaw, engineer, ito ba lalabanan mo? Pero hindi siya kalaban sa eleksyon, sa kandidato, pero siya ho ang kalaban. Siya po ang humaharap sa mga kalaban ng mga kandidato sa pagkasenador dito po sa national election natin na gaganapin po sa May, na kung saan
ang kalaban ay anak ng presidente. Kung hindi ang anak ng presidente, minsan ang presidente na hindi din kalaban, di ba? Hindi naman tatakbo. Hindi naman tatakbo ang presidente. Kaya napakabigat na laban ito. Ako nalilito rin ako rito eh. Sino ba talaga ang kalaban sa eleksyon? Bakit ang kinakalaban ng mga kontra o ito tinatawag nating kalaban sa partido ay hindi po yung talagang lumalaban sa darating na eleksyon. Kaya yun lang ang pinagtataka natin. Okay? Anyway, isa pa rin po yan sa mga nakikita nating problema na nakikita natin ngayon. Pero wala tayong magagawa. Sumasabay po yan sa init ng panahon. Ito pong kalagayan ng painit na kalagayan din ng ating eleksyon. Wala pa ho ang wala pa local Hindi pa local tayo, national pa lang yan. National pa lamang po yan, pero ito na po ang nangyayari. Pero mabigat dito, sumasabay din sa bakbakan ng mga politika ang bakbakan sa pagitan ng militar at ng mga tinatawag na Abu Sayyaf at iba pang mga teroristang grupo. Saan naman nagaganap yan? Diyan po naman sa Sulu, na kung saan sa Kupuyan ng Mindanao, na yan ay nakadeklarang state of, yan po ay nasa, tinatawag na, nakadeklara yan hanggang ngayon. Pangatlong deklarasyon na yan, di ba, ng martial law. Tama ba, Engineer? At kasunod dito, dito po sa ikinasang combat operation ng 11th Infantry Division ng Philippine Army at Joint Task Force Sulu, alinsunod po sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na tugisin yung mga nasa likod ng pagpapasabog dyan po sa Hulo. Kaya ngayon po, sabay-sabay po yung init ng panahon, may bakbakan sa pagitan ng militar at ng mga miyembro ng mga teroristang grupo at mainit din ang bakbakan ng ating mga kandidato sa larangan ng politika. Kaugnay pa rin dito sa nalalapit na midterm o mid-year election natin, yan po ay sa buwan ng Mayo. Kaya, hindi ko malaman kung ano talaga nagkakasabayan. Ngayon po ay marami tayong mga krisis na maaaring harapin, tulad ng problema natin, krisis sa sunog, krisis sa tubig, ano pa, engineer, ano pwede? O krisis sa enerhiya. Yan po ang epektado kapag may ganitong mainit ang panahon at ngayon po ay idineklara pa na mas mainit na kalagayan ng panahon ito sapagkat ito ay tinuturing na El Nino phenomenon, senyora. Ayan. Sabay-sabay na po At sana naman makatulong po itong ginagawang pagsisikap ng lahat na may ayos ang mga bagay-bagay. Naku, sabay-sabay pa, no? Tapos may problema tayo sa dengue, May krisis tayo sa tubig, may krisis tayo sa enerhiya, may dengue pa, katapos sabay pa ang eleksyon. Ano na mangyayari sa atin sa inaharap? Na habang puro na lang nakikita natin, puro init ng ulo ang nasa pagitan natin. Ito pa nakakapag-init ang ulo. Ito pa nakakapag-init ang ulo. Alam nyo kung ano? Isipin nyo, 136 million pa lang na plastic sachet kada araw ang plastic waste ng Pilipinas. Wow! Totoo ba to, engineer? 136 million plastic sachet kada araw ang plastic waste ng Pilipinas. Mantakin mo yan? Kada araw po yan, 136 million. At ayon po sa environmental group o yung Global Alliance for Incinerator Alternatives, matapos po silang gumawa ng 5 taong trust audit. At sinabi po dito na lumilitaw sa pag-aaral na ang mga Pilipino ay nagtatapon pala ng 48 milyong plastic shopping bags araw-araw. Pantakin mo yan. Pero meron tayong di ba? Meron tayong batas sa bawat munisipalidad. Pag oras na bibili ka sa mall, ano mangyayari? Paano yan? May ordinance ba o batas yan? Ako hindi ko malaman kung batas yan o ordinansa lang Nahihilo ako Bakit ka mo? Bawal na ho ang plastic. Di ba ganyan ang ginagawa sa mall? Nakakapagtaka, pag nasa mall kayo, sasabihin sa inyo, meron mo ba kayo dalang bag? Wala ho bawal ho kasi ang plastic bag Di ba yan ang sinasabi sa atin sa mall? Yan lang, halatang naglulukuhan tayo Pero pag sinabi sa inyo, pero meron ho kami plastic bag dito, babayaran nyo. Di pwede.
Kaya kala ko bawal eh. Bawal pag hindi mo binayaran yung plastic bag. Kumita pa eh. Nakita niyo yun? Kumita pa. Kaya hindi ko maintindihan kung batas mo ba yan o hindi. Masasabi mo ba natin, mahigpit to ba yan na pinagbabawal o yan bawal-bawalan lang o pinagkakakitaan yung pagpababawal yan? Yun ang tanong. Lumilitaw ho, pinagkakitaan yung pagbabawal ng plastic eh. Di ba? Nung dati wala hong bayad yan eh. Ngayon magbabayad ka para ka lang magkaroon ng plastic. Isipin nyo yan. At ngayon po, lumilitaw, tayo po ay nagtatapon pala ng 48 million plastic shopping bags araw-araw, senyora. Ibig sabihin, 45 million tin-filled bags at 3 milyong diaper yan. At sa isinagawa pong audit, senyora, sa maniwala kayo sa hindi, sa pamamagitan ng pagkolekta ng trash sample sa mga bahay sa 21 piniling lugar sa buong bansa, layon po ng pag-aaral na ilantad talaga ang papel ng manufacturers sa paglaganap ng plastic waste. Kaya lagi natin tandaan yan. Kung ganyan po ang sitwasyon, ilang plastic sachet kaya ang mahuhukay ngayon sa Manila Bay? Yan ang tanong dyan. Magbabalik ang doble banda. Sandali po lamang. Rene Jose, Senyor Pacheco, doble banda, doble ganda, simply infectious. Para po sa inyong mga text messages, ang aming text line, 0918-350-2378. Philippine Standard Time. Ganap ng 1 minuto, makalipas ang 5:00 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Senyor Ray Pacheco. Ito ang doble banda. Okay, tuloy-tuloy tayo. 5 minutos na po makalipas ang 5:00 ng hapon. Oy, nakaamba na naman po yung dagdag bawas dito po sa tinatawag nating presyo ng mga produkto ng langis sa susunod po yung linggo. Iba ngayon ang dating, dagdag bawas. Hindi ka mga ng dati, dagdag lang. Walang bawas. Tama ba, engineer? Ngayon, nakaganda, may kombinasyon. May dagdag, may bawas. Ayon po rito sa Jetty Petroleum, posible pong magkaroon ng karampot lang mas karampot yung rollback kesa dun sa dagdag na presyo. At base na rin po ito sa kanilang pagtaya, makalipas po ang ilang araw na trading. At sinasabi po rito na posibleng 5 o 10 sentimos ang mabawas sa presyo po ng kada litro ng diesel at 80 hanggang 85 sentimo naman sa kada litro ng gasolina ang inaasahan pong pagtaas. Kaya nakadepende po yan, yung price adjustment sa resulta ng trading kahapon at maging ngayong araw na ito. Kaya tuloy-tuloy po yan tinatawag nating dagdag bawas na yan, linggo-linggo. Yung kamukha ng dati, puro baba. No, nakarang mga linggo din, puro taas. Ngayon naman, dagdag bawas. Ayan. May kombinasyon, senyora. Okay? Kung anong tataas, hindi natin alam. Kung anong bababa, hindi rin natin alam. Okay, 7 minutos makalipas ang 5:00 ng hapon. At gaya po ng binabanggit namin sa inyo, ramdam po ang init ng panahon. Ano nangyari? Makukontak ba natin ang Manila Water? Wala tayong makukontak sa Manila? Sa Maynilad, wala? Ayan. Para malaman natin kung ano yung sitwasyon ngayon. Dahil sa tagtuyot na ito, alam natin na ramdam na po sa mainit na panahon na ito ang tagtuyot. Kanya-kanyang diskarte na rin po kung paano tayo makakasabay sa init at tagtuyot, senyora. Tulad ko, pagdating mo rito sa loob ng studio, ang ginaw, kailangan medyo alalay ka ng konti, nakapanglamig ka. Pero pagdating mo ng labas, tanggalin mo at napakainit at magkakasakit ka naman. Uso ho ngayon ang mga sipon, ang mga ubo, hindi yung maalis yan dahil po dala nitong pagbabago ng init ng panahon. Okay, sandali lang Si Patrol 7 ay meron na munang report, sandali po lamang. Si Jill Resolto. WIZ Patrol! Okay, Jill, buenas tardes. Senyor, mukhang na-frame na itong storya ko tungkol kay Alexander Balutan ng PCSO.
Teka, bakit? Ano problema sa PCSO? Tinanggal na rin ni Pangulong Duterte, may report na gano'n. Itong report ko ngayon... Ano, teka, tinanggal na si Balutan ni Duterte? Oo, ni Pangulong may ganung Duterte? report. Ha? Kailan ni-report yan? Kapaplas lang ni kanina, nung Malacanang natin. Ni-report, Oo. natanggal na siya. O ngayon, ano nang balita dyan? Itong istorya ko ngayon, si House Minority Leader Congressman Daniel Suarez ay humiling na magkaroon ng rego doon sa Philippine Charity Sweepstakes Office sakaling mapatunayan ang alegasyon ng solicitation ng subcontract sa parangkisa at operasyon ng STL o Small Town Lottery. Ayon kay Suarez, seryosong alegasyon na umano'y pagbebenta ng operasyon ng STL sa mga highest bidder. Kung saan may mga report umano, nasangkot dito ang PCSO GM na si Balutan at PCSO Chairperson Anselmo Pinili. Okay. Hindi rin anyag biro ang halaga na pinag-uusapan dito. Hindi na minority leader na kapag ang mga franchise to operate ay naibigay sa isang STL operator, hindi ito maaring i-subcontract na subcontract pala at maharap sa cancellation ng prangkisa ang operator. Nagbabala ang kongresista na nawawala ang layunin ng STL na makalikha ng trabaho at makapagbigay ng dagdag na kita sa gobyerno dahil umpisa pa lang ay mali na ang paraan ng pagpapatakbo nito. May babalik na ba kay Balutan? Wala pa? Wala Naka-report na ngayon, hindi ko alam kung anong update. Walang acting, wala mga acting muna. Pero ang ito yung pinagsimula nun senyor nilika na ang STL na sunod sa RA 1169 bilang dagdag na mapagkukunan para sa charity funds ng pamahalaan para sa health programs, medical assistance, services at charities. Bago nangyari yon, nagkaroon ng hearing yung committee ng accounts ng Congress, yung public account. Doon nga inimbestigahan yung mga STL na yung mga income sa STL na tila bumaba ng ilang milyon din kasi yung sa forma yung kasi STL ginagamit minsan bilang front as ng mga waiting operators. Diba? Dun Naging issue yan. In-issue nga yan ni natatanda mo ni isa sa mga director dyan ng PCSO, sino yun? Hindi ko na maalala yung pangalan pero yun yung bago ito yung event na nangyari sa House bago yan yung announcement na yan ni Pangulo ngayon. Kay General Balutan. Di ba nagkaroon na sila may away sila ni dating director? Hindi director ngayon, yung director ngayon. Ay, hindi ko na, yun ba yung kay Sandra Cam dati? Hindi ko na ma-update yun. Na siya ay binubulgan na kanya yung issue na yan. Kaso, sabi muna ni Presidente, i-consider muna natin, pagbigyan muna natin. Nagkaroon yata sila dati ng confrontation. Dahil nga maraming binulgar doon si Sandra Cam, si Director. Pero tumahimik Di ba tumahimik na muna. Pero ngayon, nagulat ako. Kung kailan tumahimik, ngayon biglang, baka napatunayan na ba? Na talagang may ginagawang kabulastugan ang dating chairman? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Depende sa kung anumang reason ng paras. Nasa discretion lagi ng Presidente yan, di ba? Oo. Pero yun yung background. Prior to the announcement, ito yung nangyari sa Congress. Pero binulgar na yan dati pa ni Sandra Cam sa Congress. Akala na-resolve yung problema na yun. Pero mukhang hindi yata, mukhang hindi natin alam kung ano nangyari. So yun yung background sa usapin ng yan nung STL na usually nagiging front daw ng mga gambling board. Mukhang hindi niya yata naayos yung problemang yun. Dahil ang ginawa, yung kumukuha ng permit sa STL, tapos yung kumukuha minsan mga gambling board, tapos ginagamit parang, di ba, huhuliin na sila sa wedding, may STL kami, ganyan. Ganun yung nangyari. So, hindi nila mahuli yung At umamin din sila sa hearing. Okay. Na hindi nasawata ng STL yung wedding. Yun ang lumabas to sa hearing. Inamin naman ni Pinili ba yun yung isa sa mga opisyal ng PCSO, sabi niya yung tinanong siya ng isa sa mga congressman, meron pa bang wedding, meron pa raw, sabi niya nationwide. So yun yung naging background nitong announcement na to ng Pangulo. Bago magganap yan, nagkaroon ng isang hearing sa Congress kung saan doon nga na-concentrate sa issue ng STL at wedding, kinonect na ganyan yung mga pangyayari at nagkakaroon ng shortfall sa STL at dahil lumalamang yung illegal na wedding na inamin nila na mayroon pa rin.
So yan yung naging na-preempt yung story ko na pangunahan na ng announcement ng Pangulo. Inisip pa 7, Gil Rason ng para sa DDBC. Ito lakas, balitang sigurado tapos sa komentaryo mo. Okay, maraming salamat, Jill Risontok. Magbabalik kami sa daling-sandali po lamang. Rene Jose, Senyor Pacheco, Senyor Pacheco, Rene Jose, doble banda, doble ganda. Chico, your funny bone. Para sa inyong mga text messages, ang aming text line 0918-350-2378. Philippine Standard Time, ganap ng alas 5:14. Tama ba? Alas 5:14 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Senyor Ray Pacheco. Ito ang Doble Banda. Okay, meron na pong 15 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. At natatandaan niyo yung pitong pulis na nakatalaga sa Las Piñas City. Ang sumuko po kay National Capital Region Police Office Director Major General Guillermo Eleazar. Kaugnay po ng kasong kidnap for ransom. Kakaya, no? Kakaya engineer, no? At kinilala ang mga suspect na sina Police Staff Sergeant Joel Lupig, Corporal Bener Gunalaw, Corporal Jason Arellano, Patrolman Jeffrey De Leon, Patrolman Mark Jefferson, Fulgencio at Patrolman Raymard Gomez at Patrolman Erickson Rivera. Ang pito pong nabanggit na pulis ay pawang mga operatiba ng City Drug Enforcement Unit. Yan po yung pinag-usapan natin kahapon na inireklamo po ng pagdukot at paghingi ng ransom sa kanilang inarestong drug suspect. Isipin mo yan? Kaya narapat lang talaga gulpihin kayo ni kahapon. Nasa wala ng konti sa hulog po si General Eleazar, dahil dito. Pero, at ngayon kasi, napakabigat yung ginawa ninyo. Humingi pa kayo sa mga suspect ng ransom money. Pagkatapos, kapalit ng paglaya nito, pero bago pa man maibigay ang halagang hinihingi, ay umiwas na po ang mga suspect na kunin dahil sa tunugan na po umano ang ikinasang entrapment sa kanila. Mabuti naman. Kala nyo, lagi ninyong tatandaan. Ito lang naman ang point natin sa mga pulis. Tandaan ho ninyo na kayo po ang tinitingnan ng tao. Nasa inyo po, masisira po yung kredibilidad nung pinagmamarali ng presidente na kayo po ang dapat na kung yung kanya pong layunin sana sa drug ay masawata. Pero kung ganito ang gagawin ng ating mga nagsasagawa ng paglilinis, biro nyo kasama kayo sa paglilinis para po maayos po yung problema natin sa droga, nakakatawa naman at nakakainis pakinggan na mismo kayo yung ginamit ng Pangulo, kayo pala ang nasa likod niyan. Di ba? Tama ba, engineer? Tama ba yun? Isipin nyo, halos ang buhay po ang nakataya dyan, senyora. Buhay po ang nakataya sa ginagawa ninyong pagtulong para po masawata ang problema natin sa droga, pagkatapos sasamantalahin nyo naman na kumita kayo ng pera out of that task na yan na ibinigay sa inyo at pinagkatiwala sa inyo ng taong bayan sa pangunguna po ng Presidente ng Pilipinas at ganoon din po sa pamunuan ng Philippine National Police. Kaya hiya po kayo talaga. Talaga, kung ako man talaga kasi General Eleazar, Guillermo Eleazar, talagang dahil sa kahihiyan niya, hindi lang sasabihin natin mainit ang ulo niya dahil sa mainit ang panahon. Dahil sa kahihiyan din ho niya. Ewan ko, kung itong pulis neto ay walang kahihiyan, wala ho ba kayo kahihiyan na meron kayong pamilya, di ba? Tama ba, engineer? May pamilya kayo. So, pinakakain nyo sa ganitong paraan? Pero pinasweldo naman, dinagdagan naman ng presidente yung sweldo nyo. Ano pa ba naman ang hinahanap nyo? O, di ba? Saan ba magagaling ang sweldo ninyo? Doon sa binibiktima ninyo. O, di ba? Hindi nyo ba naisip yun?
Yung binibiktima nyo, silang nagbigay ng sweldo at nagtiwala sa inyo para alalayan kami laban dito sa pinagbabawal na gamot. At hindi kami maging biktima nito. Hindi. Ang nangyari, kayo pa mismo pala ang merong kayo dapat na magsimula na gumawa ng paraan para maayos ang lahat ng mga bagay-bagay na ito. Nakakahiya, kayo pala ang nasa likod nitong bagay na ito. Di ba nakakahiya yan? Bayan, siyempre kung nalalaman kayo yung mga anak ninyo, biro nyo na ngayon, nakalagay ang pangalan ninyo rito, na isa sa mga suspect, isa sa mga nag-kidnap for ransom. Ang sama ng dating. Police, kidnap for ransom. Dapat ang pulis ang uhuli doon sa kidnap for ransom. Baligtad. Ang pulis po nasa likod ng kidnap for ransom. Hindi ba nakakaya yun? Tama ba, Engineer? Nakakaya, di ba? Ewan ko ba kung bakit nawawala sa hulog minsan yung ilang mga pulis natin sa kabila na sinisikap ng pamahalaan na palakihin. Kasi yun ang sinasabi kasi. Kaya daw gumagawa ng ganyan dahil mahina daw ang sweldo. Tinaas ang sweldo, hindi pa rin nasiyahan. Kaya lumilitaw, hindi nasiyahan Yun ang issue dyan. Yung hindi nasiyahan. Okay. Anyway, bigyan muna natin yung ano natin, ha? Yung ating mga nanonood sa atin sa live stream at saka yung mga comments nila. Si Lola Jules, hola, magkape tayo from Hong Kong. Ayan. Si May Pelea, I'm watching from Australia. Ayun. Uy, si ano nga pala? Baka teka muna, baka ko makalimutan. Ayun nag-text daw sa atin ito pong yung mga regular listener natin dyan. Teka muna, basahin muna rin natin to, ha? Si Gina Habeliana, ayan. Good afternoon, Doble Banda. I'm watching also from the land of the rising sun, dito po sa Japan. Ayan, maliwanag yan. Teka muna, at medyo, yung sipong ko talaga ayaw ba, alis Gina. Kala ko ba okay ito binigay mo sa aking gamot? Ayan. Si Renzo Ibanez. Good afternoon, senyor. I'm watching Doble Banda. I'm watching from Spain. Ibig sabihin, buenas tardes. Ayan. Ayun pa. Si Ren Valdez. Good afternoon. Oui. I'm watching from France. Diyan po naman yan sa Pransya, senyor. Okay. Sino pa? Ito pang kinukuha pa natin yung ibang nag-ano sa atin si Portia Palma, hello mga Lodi, senyor. I'm watching from Uganda. Si Josie Coral, magandang hapon, Doble Banda. I'm watching from Riyadh. Ayan. Si Angelo Cristobal, hello po, Doble Banda. Dito po kami nanonood sa New Zealand. Ayan. Hola, senyor. Ayan. Si OMR Orca. Hola, senyor. Buenas tardes. I'm watching from Argentina. Don't take me love, Argentina. May kanta dyan Si Ron Pascubilio. Hello, senyor. Philippines, Doble Banda. I'm watching from Italy. Buongiorno. Ayan. Arrivederci. Ayan. Si Rico Barquelles. Hello, sir. I'm watching from Africa. Ayan. Si Iggy Pilaes. Watching from Barcelona, Spain. Ayan. Live by streaming din. Si Ning Castillo. Senyor, I'm watching from Singapore. Ayan. Si OM Orca. Senyor, mga kabanda, I'm watching via Facebook live here in San Francisco, USA. Ayan. Si Jerry Contreras. Hello, senyor. I'm watching from New York. Ayan. Hindi ko ba, New York, USA. Doon po sila nanonood sa atin. At nakatutok din, siyempre, itong ating regular listener na si Brother Pabiana. Ayan. Tama ba ako? Pabiala. Pabiala. Ayan. Si Brother Pabiala. Tama ba, lab? Pabiala. Ayan. Nanonood doon sa atin pati si Jasper, ha? Si Jasper ba nandyan? Okay. Nakatutok kami. I'm driving in Pasig. Grabe ang traffic dito raw sa Maisyo Boulevard, sabi ni Brother Pabiala. Okay, maraming salamat, Brother Pabiala, sa iyong patuloy na pagsubaybay sa amin. At maraming salamat din sa lahat ng patuloy pa rin na sumusubaybay sa amin sa iba't ibang panig ng daigdig ngayong araw na ito ng Biyernes. Thank God, it's Friday.
Ayan. Sa mga text messages naman natin, teka, tingnan muna natin yung mga nag-text sa atin. Good PM. Ito naman mula kay 6391-9846-5409. Good PM, doble banda. This message is from Ardica. Okay, si Ardica talagang laging regular sa pakikinig sa atin. Ha? Okay. Ano sabi niya? Sino to? Si attorney. Attorney, magandang hapon, senyor. Pakibati naman ang masugid na tagahanga. Walang iba kundi ang paborito kong bayaw na si Carlo Oyehara Ritual. Padala ni Mrs. yan. Talagang Ito sila si attorney Caluso, masyadong mapagmahal sa misis niya. Ako din naman Ako din. Ayan, sabi niya, Carlo Olihara Ritual, padala ni misis para bantayan, samahan ako. Ayan, mula kay Attorney Caluso. Yan po ang ating isa sa mga kaibigang attorney. Ayan. Okay. Ito po yung mga text messages pa rin natin. Good PM, doble banda. It is good news that survey outfits can no longer hide the truth and finding it hard to manipulate their so-called surveys on the credibility, ability, and popularity of senatorial candidate Bong Go, who is presently at number 3 slot. Detractors of Bongo would now be eating their words. Anyone who practices cheat and deceit is an handbag. Wow. Talaga. Good afternoon, doble banda. Ha ha ha. 639-437-09254. Senyor Pacheco, kudos po sa well-meaning commentary sa current news ng mahal nating Pilipinas. Okay, maraming salamat. Mula sa 639-184-65409. Good PM, ma'am. Okay, from Ardica. The Philippines has a rich natural resources. Filipinos are hardworking, talented, and resilient. The only problem is majority of our politicians practice too much politics, and some cannot minimize their greed. So our country stagnates in terms of progress and development in the past until President Duterte took over the reins of government. So people are now saying to be careful in choosing their candidates to various positions. Ayan. Maraming salamat, ha? Sa 639-5075-11635, good PM, senyor. Kaya nagamon na ng debate 8 dilaw kasi bawat rally nila panis. Ayan. Mula kay Boyet ng Tagig. Ayan. Okay. Ngayon po, gaya ng binabagit ng doble banda, umpisa na po ng panahon ng taginit. At marami na po tayong nakukuha mga impormasyon kung ano po ang yung ibang mga lugar. At bagat ayon po ng Pag-asa, ito ay dulot ng pagsapit ng El Nino, kaya may mga lugar na nakakaranas ng tagtuyot sa kanilang mga pananim at ang mga lupa ng mga sakahan at taniman ay nagkakabitak-bitak na po. Di ba? Kaya hindi mo maiwasan yan. At hindi lamang sa aspeto ng agrikultura ang tatamaan ng panahon nito pong taginit. Nung nag-anunsyo na po yung National Grid Corporation of the Philippines para maglabas ng yellow alert. Ibig sabihin po nito, bumaba ang reserbang enerhiya. Kaya may epekto po tayo sa kuryente niyan. At ngayon, ang tubig natin, gaya po ng binanggit namin sa inyo, hindi lang ang kuryente, pati yung tubig natin ay patuloy na bumababa sapagkat wala hong pag-ulan tayong nararanasan. May pahabol daw. Sino yan? May pahabol si Patrol G7? Okay. May pahabol sandali lang si Jill Rizonto, si Patrol 7. Sandali po lamang. DWIZ Patrol! Okay, Patrol 7. Go ahead. Senyor, yung version ni dating PCSO General Manager Alexander Ferrer Balutan, hindi raw sinibak ito ni Duterte, sabi niya. Ano siya? Siya raw ay nag-resign. Nag-resign daw, senyor. Parang kamukha ng SSS. Kusa. Ng SSS, administrator. Babasahin ko na yung presidente ng SSS. Oo, nag-resign din, di ba? Basahin ko na. Limited lang, senyor. Sige lang. Sige, pahabol natin. PCSO General Manager Alexander Ferrer Balutan has opted to resign from his post for personal reason, period. Hanggang doon lang. Personal reason lang. Okay. Personal reason, walang paliwanag. So, nakuha mo yung kanyang letter of resignation? Hindi, ano pa lang, yung isang ano lang to
Nagbigay sa akin yung ano niya mismo, yung tagapagsalita niya. Okay. Yun nag-resign pala siya. Isang sentence lang to. Isang sentence lang. Walang detalye, senyor. For personal reason, nag-resign daw kasi ang unang labas, di ba, sinibak ni Pangulong Duterte. Yun ang report ng Malacanang yan. Kung ano nangyari. Pero ang version niya, ang payag niya mismo, PCSO General Manager Alexander Ferrer Balutan has opted to resign from his post for personal reason, period. Okay. Bahala na yung detalye naman na kanyang sa mga zero kay Chopel na lang yung additional. Antabayanan na lang natin, lalo na kung sino ipapalit ng presidente, ha? O tapos, di ba, binigyan kita ng background na nangyaring hearing sa Congress kanina. So, bago mawala o umalis si Balutan, yun na nangyari. May hearing sa Congress yung committee sa Congress. Okay. Tungkol sa STL tsaka yung weteng, etc. Isa Patrol 7, Jill Rasan ulit para sa Libre Brasil. Ikaw lang at balitang sigurado tapos sa komentaryo mo. No? Maraming salamat, Muchas gracias sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas na patuloy na sumusubaybay sa atin at tumatangkilik sa Doble Banda 2019. At sa pangalan po rin ni Karen E. Jose, maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin na patuloy na tumatangkilik dyan sa iba't ibang panig ng digdig sa buong Islas de Pilipinas. Muchas gracias. At ito pa rin si Senyor Pacheco, nagsasabi, hasta Lunes! Ito ang Doble Banda.